Ang karunungang bayan. Ano nga ba ang kahulugan ng karunungang bayan? Mga halimbawa, maging ang pagkakaiba ng bawat isa. Tara, ating alamin. Unahin natin ang kahulugan ng karunungang bayan. Ang karunungang bayan ay isa sa panitikang bunga ng inspirasyon ng pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga ninuno. Nagtataglay ang mga karunungang bayan ng una, maikling pahayag sa paraang matulain dahil ito ay nasusukat ng pataludtod. Ibig sabihin, may sukat at tugma. May kaisipang patungkol sa pag-uugali at buhay gamit ang mga talinghaga. Ito rin ay ang kaisipan o mensahe na sumasalamin sa kulturang nakagisnan. Kaya't kapansin-pansin ang paggamit ng talinghaga sa paglinang ng kaisipan. Unahin na natin ang tinatawag nating salawikain. Ang salawikain ay patalinghagang pahayag na may nakatagong kahulugan. Ito ay karaniwang nasusulat ng may sukat at tugma kaya masarap pakinggan kapag binibigkas. Halimbawa, pag ang tubig ay magalaw, ang ilog ay mababaw. Ikalawa, ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Sawikain. Ang pagsasawikain o pagtatambis ay isang paraan ng pagsasalita na hindi gumagamit ng mararahas o masasakit na salita upang maiwasan ang makasakit ng loob. Ang sawikain o pagtatambis sa makatwid ay masasabing mga salitang eupemistiko, patayutay o idiomatikong ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Halimbawa, parang natuka ng ahas, ibig sabihin, natulala. Itaga mo sa bato, ibig sabihin, pakatandaan mo ito. Malayo sa bituka, ibig sabihin, hindi malubha. At mahaba ang kamay nang ibig sabihin, magnanakaw. Kasabihan. Ang kasabihan ay iba sa salawikain sa dahilang ito'y hindi gumagamit ng mga talinghaga. Ibig sabihin, payak ang kahulugan. Ang kilos, ugali at gawi ng isang tao ay masasalamin sa mga kasabihan. Halimbawa, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ikalawa, kung ayaw mong maghirap, ikaw ay magsikap. Dito sa ating mga halimbawa mga anak, mapapansin natin na ang mga salitang ginagamit ay madaling maintindihan. Bugtong. Ang bugtong ay nagtataglay ng butil ng karunungang hinabi sa maikli at patugmang pahayag upang ipasagot sa iba. Halimbawa, likido ang ikinabubuhay niya, hangin ang ikinamamatay niya. Ano ito? Ikalawa, bumili ng alipin, mas mataas pa sa akin. Ano ang tamang sagot? Ibig sabihin sa bugtong mga anak ay may katanungan na dapat sagutin. Palaisipan. Ang palaisipan ay isang suliranin o uri ng bugtong na sinusubok naman ang katalinuhan ng lumulutas nito. Halimbawa, may isang bilog na bahay ang lolo ay pinatay. Ang suspek ay ang ate, kuya, nanay, tatay, at lola. Ang tanong, sino ang pumatay sa lolo? Ang sagot mga anak ay wala. Dahil kung papansinin natin ang halimbawa, ang ate, kuya, nanay, tatay at lola ay suspek pa lang. Ibig sabihin, hindi pa napatunayan na sila naman talaga ang pumatay. Ang tanong kasi, sino ang pumatay sa lolo? Kaya ang sagot, wala.